Sa primetime matchup ng Lakers at Golden State, based sa mga website, lamado ang Golden State dahil binigyan ang Lakers ng nasa times 4 kapag sila ang nanalo. Walang LeBron sa lineup ng LA sa at least 2 linggo. Hindi pa alam kung sino ang magiging panglimang player sa starting unit ng Lakers kasi nga wala si LeBron doon. Pero sa last preseason game ng LA, ang nasa starting 5 nila si Hachimura, Ayton, Vincent, Luka at si Austin Reeves. So malaki ang chance na si Gabe Vincent ang ilagay sa starting unit. Kaso magkakaproblema nga lang yung second unit ng LA kahit andun pa si Bando at si Marcus Smart. Dahil walang legit scorer ang Lakers sa second unit kung i-base sa stats nila. Si Dalton ang isa sa mga go-to guy ng Lakers na kapag nakaupo yung 5 sa starting unit ng LA. Ang tanong nga lang kung palalaroin ni JJ Redick. Dati ang Lakers naghahanap talaga ng magaling na player Nang dumating si Redick, naghahanap na ng pogi. Ano ba nangyari sa LA? Minamalas pa naman si Dalton since Summer League. Pwedeng scorer na ilagay nila doon si Smart kung babalik yung mala Boston na laruan niya at si Jake LaRavia. Kahit mas naunang nakapag-build ng lineup ang Lakers, in papers, pagdating sa offense lamang ang Golden State. Hindi rin alam kung sino ang ilalagay sa starting 5 ng Warriors pero malamang andun si Draymond, Butler, Steph, Horford at yung pang-5, so wala si Moody dahil injured, ang posibleng ilagay doon si Podziemski or kaya si Buddy Hield. Ang pinagkaiba ng lineup nila, merong at least 2 scorer sa second unit ng Warriors. Maalin ang ilagay mo doon? Si Buddy Hield or Podziemski plus Kuminga. Kapag bumalik pa si Moody, isa pa siya doon. May combined average ang maalin sa ilagay na 2 player doon na magkasama na nasa 27 points per game. Para matumbasan nyo ng LA kahit papano, andun sa lineup based sa stats last year si Dalton, LaRavia at si Marcus Smart. Magkakaroon silang tatlo ng combine na 25 points per game. Lamang pa ng 2 points yung Warriors dun. So in papers lang yun. May Bronny James pa naman yung LA kaya lamang pa rin naman sila kahit paano. Saka andun si Bando para sa defense. Pero mostly ilalagay siya dun kapag nasa loob ng court si Butler or kaya si Steph. Lalo na kapag umiinit yung dalawa. Hindi pa nag-uumpisa yung season, pinag-iisipan na nga kung sinong ipapalit kay Kuminga kapag nawala yung restriction. Si Markkanen di umano yung isa sa mga target pero malaking kontrata yon. Saka hindi rin siya bagay ngayon sa Golden State, bagay siya sa Lakers. Para kahit matalo, pogi pa rin. Malamang sasabihin na naman sa comment section, puro ka na lang pogi. Alangan namang humanga ka sa pangit. Based naman sa report, questionable si Butler at si Kuminga sa opening night. Pwede maglaro, pwede hindi. Pero nilalagay lang naman yon para hindi mamultahan yung team. Based din kay Steve Kerr, na mukhang pinapaasa na naman niya. Pagsasabay niya di umano si Kuminga at si Butler sa loob ng court. Dahil ang sinabi ni Steve Kerr, susubukan nila ang bigger lineup. Kung makakapaglaro si Butler sa opening night, expected din na hindi ganung katagal na ilalagay siya sa loob ng court dahil hindi pa siya 100% na magaling sa injury niya sa paa. Na ngayon, pinapatamaan niya pa rin yung dati niyang team, ang Miami Heat. Mukhang hindi pa dumadating yung paycheck na hindi nabayaran sa kanya noong 2024. Isang role din ang binigay ni Steve Kerr kay Kuminga na umaasa siyang sana sundin na ang maging rebounder dahil kahit ang Golden State ang isa sa may smallest lineup sa buong NBA ngayon, sila pa rin ang top 5 pagdating sa rebounds dahil yon sa mga long rebounds na nakukuha nila galing din sa mga long shot. Kahit in papers lamang ang Warriors by stats, lamang naman sa edad yung Lakers kahit papano. Dahil base kay Steve Kerr, hindi pwedeng puwersahin si Horford na maglaro ng more than 20 minutes per game dahil 39 years old na siya. Kaya pagbibigyan niya di umano si Kuminga na ilalagay minsan sa starting unit sa mga sumusunod na game at possible magkaroon siya ng mahabang minuto sa opening night. Maalin sa kanilang dalawa ang mas healthy na maglalaro. Sa Lakers naman, si Luka at si Austin Reeves ang initial offense sa kanila. May career average si Reeves na 16 points, 4 rebounds at 3 assists per game kontra sa Golden State sa kanyang buong career. Si Luka sa loob ng 22 games versus Golden State, meron siyang career average na 30 points, 8 rebounds at 8 assists. Nasa at least 46 points per game ang combine ng dalawa. Ang lamang pa ni Luka kontra sa ibang mga teams, bukod lang siguro sa Boston, kahit i-scout siya at gumawa ng depensa na para sa kanya, makakascore pa rin siya ng malaki.
Kaya ang babantayan o i-scout para malimit ay yung kakampi niya katulad ni Austin Reeves. Isa pa doon, kapag opening night, merong record si Luka na 3-4. Dalawang sunod naman na taon na panalo siya kapag opening night.